ay magpapatuloy sa ating lesson sa ating Bible study for the month of March. Yung topic natin is related sa prayer, ating prayer life. Bali, ang 4 sessions na to, merong siyang different variation o level ng prayer kasi siguro sa loob ng Bible study natin may mga baguhan, merong matatagal na na medyo maano pa rin. Merong bata na matataas ang ano nila. So yung 4 na session, iba-iba siya. So magsisimula siya sa parang fundamentals of prayer life, the elements in prayer and how God answers prayer. Tapos lesson 3 is about spiritual battle. How do you pray for deliverance? And yung panghuli, dito ako mas interested sa lahat. Kahit anong level mo, how do you find God's will? How do you pray for God's will? Kasi sa lahat ng area ng buhay natin, ang gusto ng isang Christian, he will follow the will of God. So yun po yung 4 na lesson natin. So let's start with this. So ang pinaka-main topic natin is winners are prayerful. So we know that ang totoong man of God is a man of prayer. At kung tayo po ay mga winner, it's impossible na maging winner ka na you don't pray. So, yun po. So ang ating first lesson is prayer elements to win. So let's read these verses all together. I called aloud to him and praised him with my tongue, where I cherished secretly my heart, the Lord none listened to me. Surely I was heard and he paid attention to my prayers. Blessed be God who did not turn away my prayers, nor his gracious love from me. Let's pray. Father God, we honor you and thank you, Lord, once again as we come together to hear your words and study your word. Continue, Lord, to allow us to understand your words of life and allow this, Lord, to be part of our lives and be imparted to each and every household, to each and every Bible study group, and even, Lord, to ourselves, oh God. Let the Holy Spirit, Lord, teach us your ways and only use thy servant to speak about these words according to your will and according to your purpose. Thank you, Lord, for the spirit of truth. Thank you for the spirit of enlightenment. Thank you, Lord, for the wisdom from above. We just entrust to you everything, and even, Lord, we rebuke every disturbances. We rebuke every distraction, even sleepiness, laziness, and lack of faith, lack of wisdom. We just rebuke them in this whole and in this part of our study and meditation, O God, in the name of Jesus Christ. We just claim your power, your presence, your blessing. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise God. So, sabi nga dito sa introduction, our prayers that are aligned with God's desire, with His will be answered affirmatively. Yung sa 1 John chapter 5, ito yung sinasabi na whatever you ask in the will of God, it shall be granted by our Father. So, Jesus modeled this for us, praying for the will of God to be done in the Lord's Prayer. Si Jesus ang unang nagturo sa atin na mag-pray sa Matthew chapter 6. Yan po. And even when he struggled with God's will, in Luke 22:42, sinabi niya rito yung, let not my will, but let thy will be done. So meaning to say, even the Lord Jesus Christ, He accepted the will of God, the will of the Father. And as a man or as a human being, it is very important for us to acknowledge God. Not only God, but His will as well. No? His direction. Jesus also taught us to pray for our daily bread, meaning for the things we need today. God knows that we need and can provide it. So sa lesson na to, madadaanan din natin yung Matthew chapter 7 and Philippians 4:19. Ang turo ni Jesus Christ talaga, we don't pray for the whole year. We don't pray for the whole month. But God is teaching us to pray every day.
Because God will supply every need, in every minute, in every hour, in every part of your life. Amen? Palapaan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, meron tayong question dito, icebreaker natin. Why do you think sometimes there is no answer? Or God allowed to delay His answer? So, totoo itong nangyayari, di ba? Ano yung sa tingin natin na dahilan na parang hindi sumasagot ang Diyos? Or sinasadya niyang i-delay yung kanyang sagot? Ano kaya yung mga dahilan? Sino gustong sumagot? Wala namang maling sagot. Sino gustong sumagot? Maya. Ano ba? Ay, dalawa. Paano pangalan ko sa lahat? Para po sa akin, Pastor, para po matest po yung faith natin. Trust natin sa Panginoon. So, at doon din po gumagalaw sa Satan sa isipan natin. At kumbaga, doon malalaman yung makikita ng Panginoon yung kumbaga, even nag-pray tayo sa pagpapasama sa Panginoon, in the end, marirealize natin na kung paano kumilos ang Panginoon sa panalangin natin. Yan, praise the Lord. Magandang sagot yun, di ba? Kasi sa Bible, sabi ko nga 3 times in the New Testament, sinabi ron na the just shall live by faith. Kung ang mga matuwid o ang mga Kristiyano ay mabubuhay sila sa pananampalataya, yung pananampalataya, ine-exercise kasi yan. Ibig sabihin, tinetest talaga siya. So, sino pa yung gusto sumagot? Deacon Jeff. Pero pas, God is always teaching us trust Him. Yung pagtitiwala ng Panginoon, sabi nga, we always believe na God is always giving us the best time kung kailan yung ating panalangin ibibigay sa atin. Hindi ura-ura na laging yung ating yung panalangin ibibigay. Because we know as Christians, hindi magbibigay ang Panginoon ng pipitsubing tugon sa ating mga panalangin. He knows what He needs, He knows what He wants, and He probably surely He will give us yung ating kailangan in His time. Yeah, thank you. So, magandang reason din siya kasi sabi niya gano'n, you will never trust anyone you don't know. Hindi mo siya itatrust pag hindi mo siya kilala. So therefore, if God wanted the people of Israel, the people like us, to know Him better, so we have to trust this and know Him well. Diba? Kasi pag tinignan mo yung sa wilderness, nung dinala sila ng Panginoon doon, hindi sila dumating doon na nakahanda na yung pagkain. Napansin niyo yun? Kaya nga nagreklamo sila eh, paano ka mabubuhay dito? Walang pagkain, walang tubig, walang meat, walang ano, di ba? So, ibig sabihin, may tinuturo ang Panginoon sa kanila. Amen. Sister Joanne? Thank you po, Pastor. Yun po yung gusto ko rin po sabihin. Ang hope po ay nasa Lord. So, our hope is in the Lord. Sabi nga ni brother na may trust para makita talaga yung katapatan ng Panginoon. Yung faith para ma-exercise natin at yung hope na ang Panginoon ang gagawa at hindi yung mga kaibigan natin o yung kakilala natin na mag-aabot ng kailangan na kinakailangan natin. Praise the Lord. Parapahan natin ang Panginoon. So, sa unang verse natin, sabi dito, point number 1 natin to, prayer elements to win. Always give God the highest praise. So, accordingly sa ating text, kukunin natin yung mga important points and that will answer our topic, no? Prayer elements to win, meaning to say, when you say to win, to get your answer, no? That God will answer your prayer. Sa verse 17, sabi dito, I called aloud to Him and praised Him
with my tongue. Minsan sinasabi dito, there should be an element of praise. When you pray to the Lord, there's something that you need to honor Him, to worship Him, to praise His name. Kaya po, sinasabi diyan, bakit natin kailangan itaas ang Panginoon maging sa ating panalangin? Because for who He is, God's goodness. Kasi ibig sabihin ba nito, kapag hindi tinugon ng Diyos ang ating panalangin, ay nababawasan ang kanyang kabutihan? Hindi, di ba? Because no matter what, ang Diyos ay Diyos na mabuti. So, pag nanalangin tayo, pinupuri na natin siya, whether sagutin niya o hindi yung ating panalangin, we just honor Him and praise Him for who He is. No? For what He can do. Because He is omnipotent God. He is an almighty God. Pag pinuri natin ang Panginoon, ibig sabihin, Panginoon, walang mahirap sa iyo. Lahat ay posible sa iyo. Ino-honor mo na yon yung pagiging omnipotent niya. Diba? For what He can do. And for what He has done. God is faithful. Maraming pagkakataon sa ating buhay Kristiyano, we are forgetful. Bakit tayo forgetful? Marami nang ginagawa ang Panginoon sa atin, nakakalimutan natin. Na kaya niya palang gawin yun. Diba? Ginawa na niya dati, parang nagda-doubt pa rin tayo na gagawin kaya niya uli yun. Diba? So we are forgetful. But God is faithful. He never fails. Kung nagawa niya dati, lalong kaya niyang gawin ng mas malaki. Diba? Kasi nagawa na niya dati. Sabay-sabay namin itong basahin, Psalms 117. Praise the Lord. Holy nations, praise His holy people on earth. For His unfailing love for us is powerful, and the Lord's faithfulness endures forever. Praise the Lord. Yan, praise God. Yan, may tanong dito. Can anyone share a testimony how he or she thank God for an answered prayer? Mabilis to, no? Sino gusto mag-testimony lang? Isa lang. Na sinugot ng Diyos ang kanyang prayer. Sino? Oh, Brother Peter. May decision na naman kayo. May decision na naman siya. But anyway po mga kapatid, yung sa akin po, una kong naisip, salamat din na Deacon Jeff. So, yung sa akin po, gusto kong magbalik ng papuri at pasalamat. Naalala ko po ito, recently lang po. Yung pregnancy po ni Mrs. So, na-share ko naman po sa BS namin sa Alpusa East. And also do sa Bible study group namin. Na before talaga, kapag tinatanong na ako, bakit hindi pa kayo nag-aanak, medyo matanda na rin kayo. Sinasabi ko lagi, marami pa kaming problema, may pinag-aaral kami, kaliwat kanan yung problema namin sa pamilya namin. And praise God, noong last year, lagi ko sinasabi kasi, dumating sa time na parang sinisisi ko na yung family, misis, sa dami ng problema, especially yung kapatid na pinag-aaral niya, so sabi ko, yung budget natin napupunta sa ibang bagay. So, praise God, pinalaya ako ng Panginoon doon sa pagiging maramot. So, last year, nung nag-send yung kapatid niya ng graduation picture, medyo parang naiiyak kami kasi parang kami naging magulang niya. Then, after nun, yung puso ko that time, yung puso namin mag-asawa, nawala na ng worry. So, sabi namin kay Lord that time, Lord, ready na kami for to build our own family. So, after 2 months, praise God, nung pre-claim namin or yung pinag-pray namin, dinisare namin sa Panginoon na ready na kami. That time na sinabi namin sa Panginoon, tignan niya kagad. So, mabilis na answer prayer na natutunan namin that time na huwag tayo mag-worry dahil ang Panginoon yung magpapala sa atin. Siya yung magpo-provide sa
mga pangangailangan natin kasi siya yung great provider. So I praise God yung sa answered prayer na masyadong mabilis dahil hindi naman namin talaga siya hinihintay, pero the time lang na pinalaya na kami ng worry sa buhay namin, naging warrior na kami. So praise be to God po. Praise God. Walang connection yung bulso nila sa womb ni ano. Pero makikita mo yung wisdom ng God. Kasi minsan minamadali mo, pero ang totoo, alam ng God na hindi pa kayo ready. Alam ng God yun. At maaaring lagi kayo mag-aaway ni sister kapag may anak na kayo, tapos magpapadala ng magpapadala. Hindi ka na mag-aaway kayo lagi. So, marunong ang Diyos, di ba? Eh, may palapakan natin naman. Pangalawa, sabi dito, always practice to confess any sin. Bakit sinasabi ditong always na practicein nyo pa? Kasi, we always fail. We always shortchange God. Lagi tayong namimiss. Sabi nga, what is the definition of sin? Dalawang definition nun eh. Yung una, you did not obey what is written or what is the law. Diba? Although, merong law of omission and law of commission. Pangalawa, you miss the standard of God. Yun yung minsan karamihan na hindi natin nakikita. Na you miss the standard of God. Kasi nakatingin lang tayo sa standard natin. Pero yung standard ng God, lagi natin nami-miss. Kaya nagkakasala tayo. Sabi ng verse 18, were I to cherish iniquity in my heart, the Lord would not listen to me. Sa ibang translation, sabi nga, if I regard iniquity in my heart, God will never answer me. So in short, napakalaking dahilan na may mga Christian, they keep on praying, they keep on waiting, and they keep on trusting, but they never had an answer. Isa lang ang sagot dun eh. Baka mayroong isang bagay na hinihintay sa iyo ang Panginoon na kailangan ikumpisal mo sa Kanya. Diba? Kasi sabi niya gano'n, if you regard anything, iniquity, you will never get an answer. Kahit anong gawin mo pa yan. Kasi gano'n ang ano niya eh. Basahin natin yung kanino tayo. Simula tayo kay Sister Levi. Please, Isaiah 59, 1 and 2. Isaiah 59, 1 to 2. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Yan. Mahalaga to, pag nagtuturo tayo ng Bible study, minsan may tatanong sa inyo yan. Kailangan ba talagang magkumpisal ako ng kasalanan ko bago ako mag-pray? O kasama ko sa prayer yon? Dapat ang intention natin doon, more on maging open siya sa God kaysa magtago siya sa God. Diba? So dapat ang laging sagot natin doon, hinihintay ng Panginoon na maging honest ka sa Kanya. Kung kailangan naisip mo na nagkasala, sabihin mo sa Lord. Handa siya magpatawad. Pero yung itatago mo yung kasalanan mo sa Panginoon, yun ang ayaw niya. Yun yung Isaiah. Sabi ni Isaiah, hindi siya bingi para hindi kanya marinig. Hindi maiksi yung kamay niya para hindi kanya maabot. Pero dahil sa kasalanan, napapahiwalay ka sa Lord. No? So, ganun dapat tayo sa ating Bible study. Same with James 5. Sabi ito, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. May dalawang setting to. Minsan ka, sabi nga yung Catholic, ginagamit nila to. Sino yung Catholic dito? Baka magalit kayo sa akin. Ginagamit nila to, yung verse na to, kaya sila may confession sa pari. Kaya lahat ng kalokohan nila, kasalanan, everything. Lalapit sila sa isang kwartong maliit, tapos magkukumpisal sila kasi ginagamit nila yung verse na yan. Well, wala namang sinasabi na bawal magsalita sa isang
pari o sa isang kakilala o sa isang ministro o pastor. Ang point ni James dito ay hindi yon. Ang context niyan kasi, halimbawang sila mag-asawa, meron silang mga bigat sa isa't isa. Pwede magkapatid, pwede mag-asawa, pwede magkaibigan, tapos magpe-pray sila sa Lord. Sabi ni James, bago kayo humingi ng panalangin sa Panginoon, na pakinggan niya kayo, pakinggan mo muna yung asawa mo. Pakinggan mo muna yung kaibigan mo. Pakinggan mo muna yung kapitbahay mo. Kasi, paano ka pakinggan ng Diyos na may kaaway ka? Ganun ang context niya. Di ba? Kaya, sabi niyan, confess your sins to each other and pray for each other. Di ba? So, yun yung context niya. Yung makipag-ayos ka. Sabi mo na, hindi naman ako may problema siya kahit na. Makipag-ayos ka pa rin. Parang gano'n. So, yun ang ano niya. Okay. How do you think confession of sins can affect our prayers? Sino gusto sumagot? Ano sa tingin nyo yung magiging dahilan o affect nito sa ating panalangin? Bakit kailangan magkumpisal tayo sa Lord? O katulad ni James, kung meron tayong kabigatan sa isang kapatid, ay kailangan mag-confess tayo sa isa't isa at manalangin tayo sa isa't isa. Sino gusto sumagot? Sino dito lagi may kaaway? Yan. Kaya naman gustong sumagot, yan. Mga boss, may siya na. Ayan, May kaaway daw. hindi si Sister Albi. Hindi ko mo siya kaaway. Nakakaaway yun. Mas marami po i-share kasi nung dati po kasi may prayer meeting po tayo sa Basta ako mag-share niyan. Kasi nakalagay dyan. Yung tanong kasi how do you think confession of sins can affect? Sa nabanggit po natin niyo po kanina na yung pong pagsagot ng Lord sa panalangin minsan nadidelay because we have unconfessed sins. Naalala ko po si Brother Abby, if this is the right, kung ito yung tama na sasabihin ko sa inyo. Nung may prayer meeting po lagi sa Villa every Thursday. Tapos meron kami nun, parang tagal na dito sa Villa doon sa kabilang Villa pa yun. Parang buntis ata ako nun or something. So parang moody ako or something. Tapos parang bago siya umalis, parang nagka-ano pa kami. Nabagbog daw siya. Nabagbog ko pa daw siya. Hindi, parang may alitan pa po kami pas bago siya umalis. Tapos parang masama ng loob ko pag-alis niya, paglabas na ng bahay. Tapos nagulas ako, bumalik po siya. Mga after 10 minutes. Bumalik po siya. So, imagine, nasa sakit siya, bumalik siya. Nag-sorry siya sa akin. And sabi ko, parang naano din ako, parang, yun pala yung, hindi kasi directed ng Lord, yung inyong panalangin. Kapag kahit sa mga maliliit na bagay na yan, ay hindi mo, you don't confess. So, doon ko po siya na-appreciate at parang na-rebuke din ako in a way. Ayun po. Tama ba? Yun, praise the Lord. Ang ganda yung sample nila. Yeah. Kaya yung ibig sabihin Sister Ivy sa mga babae na nandito, tandaan niyo yung example na yun na yung mga asawa ng lalaki sasabihin kayo, kailangan batiin mo na ako kasi hindi ka pakinggan ng Lord. Both sides yan ha, both Bayan mo sides. sabi sa asawa. Both sides yan, di ba? Both sides. Doon. Last question Yan po. ang pinapakita. Bawal pa iyan. Hindi mo po ako dadagdag. Oo, Ayoko ng away. Kasi lang, Pas, do we need to confess each and every sin that we have done the whole day? Yan. Magandang tanong yan. Actually, sa mata ng Panginoon, ang puso niya tinitignan, hindi yung bibig natin.
Yan ang una. Pangalawa, ang tao may limitation siya eh. Sabi natin, forgetful siya eh. Pwedeng madulas siya, nakalimutan niya iba niyang kasalanan. So, ibig sabihin ba nun, hindi ka pinatatawad ng Lord sa mga hindi mo nabanggit? Hindi, hindi totoo yan. So, ang punto doon, when you confess to the Lord, sabi na natin, i-generalize mo siya. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, mga nagawa ko, inisip ko, sinalita ko, pagkukulang ko, patawarin mo ko, linisin mo ko sa lahat ng ito. Nananampalataya ako sa iyo na namatay ka sa krus, binayaran mo na lahat ng kasalanan ko. Ang pananampalataya, actually, yun yung naglilinis ng kasalanan natin. Hindi yung pagsalita natin. Naiintindihan niyo ba ako? Yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Yun yung nagbibigay sa'yo ng righteousness in Christ. Kaya pag nananampalataya ka, kahit nabundol ka, namatay ka, kinuha ka ni Lord, sa langit ka. Kahit hindi ka nakapag-umpisan. Kasi pag nabundol ka, wala na Maria, hindi ka na nakapag-umpisan. Sa impyerno ba ako? No. Sa langit ka pa din. Kasi namatay ka, nananampalataya ka kay Jesus Christ. Parang gano'n. So, in general lang yun. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng ginawang kasalanan ay sinusulat mo. Kala ba, may mamis ako hindi siya literal. No. In general siya. God knows our heart. Amen? Yan. Point number 3 natin. Trust God's goodness and faithfulness. Sabi ng verse 19, surely God has heard and He paid attention to my prayers. You see, the Word of God evidently saying that you should trust God. Kaya sabi niya, surely, no? Surely, God has heard and He paid attention to my prayers. Therefore, pag nagpe-pray tayo, pag tinanong tayo isang baguhan ng Kristiyano, paano mo na sigurado na sinasagot ka ng Panginoon? Diba? Ang simple lang ng sagot nun. Sabihin natin, meron bang isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Lahat kaya niyang gawin. Meron bang bagay na sinalita niya na nabasa mo na magsisinungaling siya? Na hindi niya ito gagawin? Hindi niya kayang gawin yan. Sabi nga, He is not a man that He should lie. Diba? Sabi niya, He is not a man that He should lie. Kaya pag sinabi niya dito, surely, God has heard. Ibig sabihin, kahit nasaan ka niya, nasa metro ka, nakahiga ka, nakaupo ka, nagpe-pray ka, pinahinggan ka ng Diyos. Pinahinggan ka niya. Kahit nasaan ka. Kasi gano'n ang Diyos eh. Lahat ng sinasabi mo, pinapakinggan ka niya. No? Sabi niya, He paid attention to you. Imagine. Kaya, pag sinabi He paid attention to you, ibig sabihin, wala kang sinasabi sa Panginoon na hindi niya alam. Alam niya yung sinasabi mo sa Kanya. Diba? Kaya nga, siguro naalala niya, may preaching tayo minsan, sabi gano'n, whatever you say, God will do it. Kaya maingay ka magsalita sa Lord. Diba? Kaya kung ano yung sinasabi mo sa Panginoon, maging sa panalangin mo, baka magulat ka, ginawa ng Lord yun. Sabi mo, ay, kamali ako, Panginoon. Hindi yan pala. Kaya, mag-ingat ka. Ano sabi dito ng 1 Corinthians? Nakagod tayo. Ay, kay Valentina. Verse 13. 1 Corinthians chapter 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide you a way out so that you can endure. Yan, it is almost every time na narinig natin yung verse na to, natutuwa ko yan yung second line lagi. Sabi yan, God is faithful. He will always find a way for you to escape. No? Within the temptation or trial. So, trust God's goodness and faithfulness. Yung verse na to, Luke 11:11-13,
Siguro lalo sa family member, being a parent, magandang lesson to. Sabi mo, which of your fathers, if your son asks fish, will you give him snake? If he has an egg, will you give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more your Father in heaven will give the Holy Spirit to those who ask Him. Sa ibang translation, sabi niyan, how much more you're evil to give good things to those who ask Him. Sabi ganun. So in short, mga magulang at kapatid, kung tayo nga gusto nating bigay ang pinakamabuti sa anak natin, di ba? Lalo pa yung Diyos natin na hindi niya tayo pwedeng paghindian kung alam niyang pinakamabuti sa iyo yun. Amen? Palakpakan natin ng Lord. So, question natin, in your opinion, can you still trust God in spite of the many people suffering outside? Laging tanong to ng mga medyo, ano ba sa pananampalataya, mababaw pa. Pag sinisharean mo sila, dinidiscuss mo sa kanila yung prayer, ang sagot nila agad, ano naman yung masasabi mo sa mga taong naghihirap? Anong masasabi mo sa mga taong walang makain? Anong masasabi mo sa mga taong hold-upper? Mga nasa nakakulong? Ano masasabi mo? Sino gusto sumagot? Kasi yan yung mga katwiran ng mga taong ano medyo mababaw pa sa faith nila eh. Yan. Ano yung pwede natin isagot? As a Jen. Yun po, Pas. Kasi nagkaroon na rin po ako ng similar conversation na ganito sa isang office mate ko na ano siya, taga-UK. So sabi niya hindi ko siya naniniwala sa Lord. So sabi ko is him living at let's say 63 years old is already a blessing. Tapos yun nga, sinabi niya sa akin na paano ko daw po ma-justify yung mga nangyayari halimbawa sa Africa, yung mga nagugutom na mga bata doon, at saka yung mga nangyayari ngayon sa buong mundo. Sabi ko naman po sa kanya is, ang Lord ay may kaparaanan at syempre sa English ko po sila, ang Lord ay may kaparaanan. At syempre hindi naman po natin pwedeng isisilahan sa Lord ng mga nakikita natin na mali sa mundo. Because sometimes it is the mistake also of the person, kaya siya nagkakaroon ng ganong suffering. Or it is also results of mistake ng ibang tao. Let's say, halimbawa kung sa Africa, maaaring yung kanilang president or the people who is in authorities not looking after their people, or yung mga nangyayari na war sa buong mundo ngayon is because people love power, and yun po yung kanilang iniim na sila ay ma-left, hindi yung Panginoon. Yun po. Yan, praise the Lord. Maganda po yan, no? Alam ko sa mga ganyan, may natutunan akong ganito eh. Pag may kakausap sa inyo ng ganyan tao, ang unang yung sagot, ang unang line nyo ganito, I agree with you. Kailangan kunin mo muna yung loob niya eh. Kasi totoo naman, nakipag-agree naman tayo sa sinasabi niya. I agree with you. You are correct 100%. Kasi pag sinabi mo ng gano'n, makikinig na sa iyo yan. Diba? Kasi I agree with you. Diba? Pero tama yung sinasabi ni Sister Jane. Minsan, kunin mo yung reason mo sa sinasabi niya. Magandang sabihin, alam mo, I appreciate what you're saying. Kasi meron kang love na nakikita at saka compassion. Alam mo ba yung God? Siya yung author of love. Kaya yung naiisip mo, nararamdaman mo, mas nararamdaman ng God yan. Ganun. At kung titignan mo, kung may nagugutom, na nauuhaw, nagkakasakit, siya yung may control pa rin ng lahat. Kasi siya may gawa ng langit at lupa. Kaya lang, sabi niya, kaya lang,
Dahil sa kasalanan, yung sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, sumpa na nakikita natin sa mundo, dinadanas ng tao. Dahil doon, pinadala niya si Jesus Christ. Yan, pasa ka na doon. Dahil doon, pinadala niya si Jesus Christ. Para lahat ng sumpa na yan, ay tubusin ni Jesus Christ. Para bigyan niya tayo ng bagong buhay. Kaya kung gusto mo umatin, umatin ka sa amin. Nabilan twist, ano, di ba? Pero tama yan mga ganun. Minsan pag nakikipag-debate na nakikita mo may katwiran na maganda, huwag mong kukontakin. Sabi mo, buti may love ka, may compassion ka. Kaya bigla mo ipasok si God. Okay. Last point natin, sabi dito, bless the God who loves us graciously. Psalm 66 verse 20, sabi dito, blessed be God who did not turn away my prayers, nor His gracious love from me. Ang bottom line natin sa ating pananalangin at pagsagot niya sa ating mga panalangin ay mahal ka kasi ng Diyos at gracious ang Panginoon sa atin. Yung pinaka-bottom line dito, blessed be the God who did not turn away my prayers, nor His gracious love from me. Kaya nga minsan, yung bata na humingi ng something sa parents niya, ang panlaban ng bata, di ba, pag hindi mo binigay, sasabihin, Mommy, you don't love me anymore! Di ba? Si Samuel, no? Paglaki niya, Lola, nabili ka. Mamita, you don't love me anymore. Pag humingi siya, di ba? Kailangan bigay mo kasi sabi niya, you don't love me anymore. Alam mo, parang tayo din sa Panginoon eh. Kaya tayo umaasa na i-answer niya yung prayer natin because we know God loves us. Di ba? Yun eh. We know God loves us. So, why worry and fear? God knows best. God has always better plan. God holds our future. God leads us to His purpose. And God never fails. Ito lagi yung mga sagot kapag hindi eksakto yung sagot niya sa'yo. Kunyari, umihi ka ng trabaho, ibang linya ang binigay sa'yo. Tatanggapin mo ba o hindi? Ganyan yan, di ba? Umihi ka na ganitong increase, ganito ang binigay sa'yo. Masaya ka ba o hindi? Ayan lagi, God knows best. God is always a better plan. Diba? God holds a future. At this point in time, baka hindi natin alam, yan na yung best at this point in time. Pero tomorrow, after one year, you never know what is best for you. Only God knows best. Amen? Palamahan natin ang Panginoon. Brother Dan, pakbasa, Psalm 34. Psalms 34:15. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Yeah, maganda yun, di ba? Kung tayo po ay mga Christian, sabi po dyan, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open to their cries. Kaya dito maliwanag na yung mga Kristiyano, dapat lagi silang nagpe-pray. Bakit? Yung mga mata ng Diyos, lagi nakatuon sa kanila eh. At yung tenga niya, laging naghihintay na mag-pray ka. Imagine mo. Yan sinasabi. So, please share a testimony how you experience the true love of Christ. Yan. So, sino gusto mag-share? Mabilis lang to. No? Ano yung karanasan natin na naramdaman mo na mahal ka ng Panginoon? Yan. Sino gustong mag-share? Mag-decision na kayo. Si Digon DJ. I look back
Nung last Saturday, I went to Abu Dhabi sa ISEP seminar. It's a professional group ng mga ECE. So, for information, I'm an ECE graduate. But hindi po ako napunta sa field. So, doon ko na-realize nung nandun ako din na dito na kung gano'n kamahal ng Panginoon. Kasi it doesn't matter pala na hindi ako napunta sa field ko talaga, na mag-design, gano'n, or to be in a semiconductor company. Sino talaga gusto ko sa semiconductor, mag-design ng mga IC, ganyan-ganyan. But I was brought to, right now I'm a content manager. Okay, manager ako ng content. And I'm not, hindi ako mamagaling sa salita. I'm a starter, di ba? Pero, gano'n ako. But, over the course, pag-graduate ko, I look up na, naging man ako. I started my career, mag-repair ng cellphone. For me, I'm a word passer. Ano yung pride eh? I'm a word passer, first time taker, gano'n. Ano yung pride? Pero ito, kailangan ko magtrabaho eh. May anak na ako. So, I have to go sa trabaho na mababang skill to, di ba? But, as time passes by right now, I can look back na, God loves me. During that time, nung kumabit ako, I have known God already. I have already confessed that I will follow Him. But, in baby steps pala. But as I grow, as I go along, God has been blessing me. And because kahit malayo ako sa profession ko, na gusto ko talaga, God still has immensely blessed me sa trabaho ko, sa pamilya ko, and even He allowed me to serve Him, di ba? What if I was in a different industry, tapos hindi naman ako makapag-serve sa Kanya? Sayang lang din ang buhay, di ba? So, yun lang po. Yan, praise the Lord. So, sa ating conclusion, God's promises never fail as we see God first. So, sa prayer life natin, lagi tayong babalik sa bottom line. Ang bottom line natin, basahin natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan. So sabay-sabay din natin basahin ng prayer. I pray that God will continue to shower His blessings children in all